Hi guys! Welcome back to my channel, VA Talks with Leah. If you're new here, my name is Leah and today I'll be sharing a basic introduction to Go High Level or GHL. This tutorial is perfect if beginner ka pa lang sa GHL, first time mo marinig, or gusto mo munang matutunan yung basics bago ka mag-build ng funnels and automations. First of all, ano nga ba si Go High Level? Ito ay all-in-one marketing platform. Meaning, instead na gumamit ka ng maraming tools like ActiveCampaign, ClickFunnels, Calendly, CRMs, nandito na sila lahat sa isang platform. Super useful siya for freelancers, virtual assistants, agencies, at business owners. Usually, ang gumagamit ng GHL ay digital marketers, virtual assistants, agency owners, real estate owners, coaches, and online sellers. Now, let's talk about the main features of Go High Level. Hindi pa tayo mag-deep dive. Overview muna tayo. Papakita ko lang sa inyo yung mga usually features na ginagamit inside Go High Level. So, ito yung Go High Level. Naka-sub account ako. Okay, mag-start tayo dito sa sites. So, dito sa sites, dito ka pwedeng gumawa ng landing pages, sales pages, and opt-in pages. Drag and drop lang siya, so kahit hindi ka marunong mag-code, ay kaya mo. Perfect siya for lead generation and sales funnels. And then, ang next ay contacts. So, lahat ng leads mo, dito mo makikita. Makikita mo yung name, email, phone number, etc. So, dito sila lahat napupunta. Pwede mo silang itag, lagyan ng notes, at makikita mo kung anong stage na nila sa funnel. And then, ang sunod ay pipelines. Sorry. Yung pipelines, dito mo siya makikita sa opportunities. Okay, so under opportunities, dito makikita yung pipelines. So, opportunities, ibig sabihin yan, yun yung mga leads mo na pumasok. So, may mga stages yan. Kung new lead, dito siya pupunta. Kung contacted or proposal sent or closed na. Okay? Pero depende yan kung ano yung mga stages na ilalagay nyo. Pwede din diyang book appointment. Depende sa inyo. And then, ito yung pipelines na sinasabi. Ayan. Dito ka pwedeng gumawa ng pipelines. Depende kung ano yung goal or kung ano yung funnel na gagawin mo. Okay, so again, etong opportunities, ibig sabihin nito ay mga leads. So, ito yung mga iba't ibang stages. So, visual siya, para siyang Kanban. And next is automations and workflow. Ito yun. So, ito yung isa sa pinaka-powerful feature ng GHL. Okay, so marami. May ilan na pala akong ginawang mga automation. So, dito, pwede kang mag-automate ng email, mag-auto SMS, at auto follow-ups. So, kapag may nag-fill out, halimbawa ng form, automatic siyang nakakatanggap ng email or text. So, mag-open tayo ng isa. So, ito yung mga nagawa kong workflows. So, halimbawa ay ito, birthday. So, ito, ang trigger dito, pero saka ko na i-explain na step by step, meron tayong separate tutorial para dito, para mas maintindihan ng mga beginners. So, for every workflow, meron siya laging trigger and action. Nag-start lagi siya sa trigger. So, ang trigger dito sa birthday dito is form submission. So, ibig sabihin, every time na merong mag-fill out ng form, okay, makaka-receive siya ng
message through Messenger, and then yung mga team ay makaka-receive ng internal notification para ma-notify sila na mayroong nag-fill out ng form. And then, matatag siya as first David. So, ito yung automation ba? Automatic na makaka-receive sila ng SMS, pati team, automatic din na makaka-receive ng notification. So, very simple lang itong workflow na to. Pakitaan ko pa kayo ng example. So, ang trigger dito is form submitted. So, every time na may bagong need na magsasubmit ng form, makaka-receive siya ng email and SMS. And then, pag hindi sila nag-reply or nag-buy, halimbawa, makaka-receive sila, magwi-wait pa sila, may waiting time dito or delay. Ito yung next action. Para hindi ba dire-diretso yung pagsisend or para hindi magmukhang robotic. Kasi hindi pwedeng pag nag-send ng email or naka-receive sila ng email ay makakatanggap ulit sila ng isa pang email. So, dapat may delay. Kaya yung next action after ng SMS and email ay itong wait. Yan. Ang delay niya ay 1 day. So, bago siya mag-send uli ng another email, mag-iintay pa uli ng isang araw. Depende kung ano yung gusto nyo. Pwedeng after 30 minutes or after 3 days bago maka-receive ng another email. And then, halimbawa, nakapag-send na tayo ng pangalawang email, meron uling wait time or delay na 1 day ulit bago mag-send ng pangatlong email. And so on and so forth hanggang sa ma-reach niya yung goal. So, ito yung automation. Meron tayong separate tutorial para mas deeper yung explanation. And then, meron tayong calendars. Ito. So, kung gusto mo ng booking links, appointment scheduling, pwede mo siyang i-connect sa iyong Google Calendar or sa Google Calendar ng client mo. And then, the conversations. So, dito mo makikita yung mga SMS, emails, Facebook messages. So, ito yung all-in-one inbox. Hindi ka na palipat-lipat ng apps or hindi ka na kailangan pumunta sa iyong messenger, sa email mo para lang makita kung sino yung mga nag-send ng email, ng SMS. Andito na ang lahat. All-in-one na. And then, ang next is marketing. So, dito, may mga social planner ka makikita, emails, etc. So, keep your social presence active by publishing posts across multiple social media networks at once. So, ito yung pwede kang mag-post sabay-sabay sa lahat ng mga social media accounts. May bulk scheduling din with CSV, etc. Pwede yung recurrent post. So, pwede kang mag-send ng broadcast, mag-create ng campaigns. Very helpful for follow-ups and promotions. Okay, so another separate tutorial ang gagawin natin for this. And then, so, iyan, yung usually ginagamit lang. Why should you learn GHL? First, in-demand skill siya. Malaki ang value for clients. Pwede mo siyang i-offer as service. And pwede kang mag-build ng funnels and automations for clients. So honestly, malaking edge siya lalo na sa freelancing. In the next videos, I'll be sharing GHL dashboard walkthrough, how to create your first funnel, and basic automation setup. So if you want to learn GHL step by step, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated every time na may bago kong upload na videos. Thank you for watching and see you on my next tutorials.